Yes. Good day, everyone. So, this is our last topic for final term, stress beam, or yung module 11 natin. So, start tayo sa topic natin, stresses in beam. So, yung stresses in beam class, kailangan lang natin is ma-master natin yung shear and moment diagram. And then, mag-a-apply lang tayo ng formula. So, meron tayong kinoconsider na dalawang formula rito. Yun yung bending stress or yung flexural stress natin. And then meron din tayong shear stress. So, discuss muna natin ano yung mga types of stresses. For example, we have a beam, tapos yung cross-section niya. So, yun. Hinati ko lang yung beam, tapos may lilitaw ng cross-section. Ngayon, ito yung area natin. Ito yung parang ano natin, yung area na nagkakaroon na stress. No? So, ngayon, kapag may in-apply tayo mga lateral loads dito sa labas, nagkakaroon ng stress dito. Okay? So, yung unang stress na lilitaw dyan is yung normal stress. Yan. Normal stress to. Usually, itong mga normal stress is sa mga trusses natin. Okay? Then, yung pangalawa natin is yung shear stress natin. Pag ganito siya. Letter V. Meaning, shear stress to. Nagamit nating letter sa shear stress is letter V. Shear or shear force niyan, yung tawag dito. Kasi hindi pa siya stress. Forces pa lang siya. Ito niyan is normal forces. Okay. Then, meron tayong tinatawag na bending or yung flexural stress natin. So, ito niyan yung M natin. Or tinatawag natin itong moment force. Hindi pa, ano to hindi pa stresses to. Mga forces pa lang to. Moment force ito. So, ngayon, later on, kukunin natin yung dalawang stresses na nangyayari sa beam. Okay? Since tayo is lateral load lang tayo, nangyayaring stresses sa atin is yung shear and yung moment. Then yung normal, hindi man natin nakikita yung ganun. No? So usually yung mga normal forces is ginagamit yun sa trusses. Okay? Slide tayo. So lesson objectives natin is to recall the formula of moment of inertia. Kasi yung formula na gagamitin natin sa flexural stress is gagamitin natin yung moment of inertia. Then second objectives natin to calculate the shear stress and flexural stress or bending stress on the given section. So depende class kung ano yung given section natin, kung complicated siya or simply rectangle lang siya. So siguro mag-example tayo mamaya ng customized section or yung mga complicated section dito. Okay? So, punta tayo dito, class. So, meron tayong shear stress. Yung formula niya is shear or stresses natin is F. Tapos, yung gagamitin natin letter or symbol is your letter V. Meaning, shear stress ito. Okay? Then, yung gagamitin natin is B over A. Pero may isa pa siyang formula, yung BQ all over IE. Medyo komplikado na to. So, ito na lang gagamitin natin. Okay? So, yung V natin class is makukuha natin yan sa shear diagram. Yung area natin is makukuha natin yan sa cross-section area. Then, dapat unit natin is Newton and then mm squared para maging siyang megapascal kapag metric tayo. What if naman if SI tayo? So, meron tayong pounds all over inches squared. So, equal ito sa PSI. So, kapag naman pinalitan ko ng K or KIS, magiging siyang KSI. Pag naman pinalitan ko ng feet itong inches na to, feet siya, magiging siyang PSF. Okay, so kapag kips naman, KSF. So yun dito class is ano to, English to. Medyo komplikado yung sa English kaysa sa SI.
So, SI units, dapat Newton and mm lang yung mga dimension natin. So, punta tayo sa bending stress. So, formula niya is MC all over I. Where yung M natin is makukuha natin siya sa moment diagram. And then, yung C natin, makukuha natin yan sa cross-section. And then, yung I natin, yan yung moment of inertia. So, iba-iba yung formula ni moment of inertia. Depende ang shape niya. Okay, so dagdag ko lang dito is yung normal stress. So, usually ginagamit ito, class, sa trusses. Natatandaan yung trusses natin pag ganito siya. Yan, for example, trusses yan. And then, A, B, C dito. Yan. So, of course, kukunin natin yung area, yung forces dito. Sabihin natin na kukunan natin itong forces AB, then forces AC. Kukunan natin yung value nito. Ngayon, lalagay lang natin yung forces nito dito. Then, di-divide lang natin siya ng area. And take note, dapat, Newton, mm squared siya. Okay? So, punta muna tayo sa mga formula ng moment of inertia. Ayan. So, sa rectangle, ito yung rectangle niya. Medyo nakaiga siya, no? Nakaiga siya. So, mas mahaba si B kaysa kay height. Pero kasi kapag nag-ano tayo, nag-beam tayo, dapat mas mahaba si height kumpara sa B, sa base natin. So, dapat mas mataas si base, si height natin kaysa kay base kapag sa beam. So, dito, ano lang naman to, orientation, para makuha natin mga formula. Ayan. Kapag dito class, IX daw, ito yung ano natin, axis. Ayan. Ayun. Kung meaning IX ka, reference mo is IX. So yung formula natin is base multiply by height cube. Kapag naman yung reference natin is yung Y naman, so Y. So meaning dito ka magre-reference. Yung magiging base mo itong H, and then yung height mo is yung B. So naging siyang B cube dito. Okay? So yung J na to, hindi naman masyadong ginagamit to. No? So ito lang, dito lang tayo magpo-focus sa dalawang to. Yan. So mali yung orientation kasi nito klase. Kapag ganito siya, mahaba yung height niya, isa sa base. Yung stronger axis niya is itong X. Yung weaker axis niya itong Y. Ito yung weak niyan. Ito yung stronger. Kasi kung nakikita nyo, meron tayong forces dito, nako-compact niya or nagagamit niya talaga yung ano natin, yung section natin. Unlike dito sa figure na to, mahaba yung base niya, hindi niya na ma-maximize yung section natin. Okay? Kung nagkakaroon pa tayo ng bigger, tawag dito, bigger moment. Then yung triangle natin, ito lang naman yung formula niya, BH cube all over 36. And then, yung circle natin, ito yung formula niya. Ito yan. Kahit ikutin mo yan, no? Yung X and Y component niya is parehas lang. Okay? Then, yung semicircle natin, ito yun. So, yung formula niya, ito. So, madalang lang naman ginagamit si semicircle. Pero, lalagyan na rin natin yung formula niya. Okay? Tayo. So, problem solving na tayo. So, of course, una, basahin natin yung problem. So, given being shown below, determine the following if the cross-section area is 3 centimeter by 2 centimeter. So, meron siya sinabi dito, determine the shear stress 2 meter from, from to, from point A. From point A. So, hanapin daw natin yung 2 meters dito, with shear. Then, 3 meters daw na bending. And then, hanapin din natin yung FB max and FB or shear max natin. So, ito niyang class is bending max.
Ito yung shear max. Yan. Yun yung mga pinapahanap sa atin. So, solve natin. So, kukunin muna natin yung reaction. So, meron tayong RA and RB. So, dito class, hindi sila nakalagay na support. So, meron lang silang arrow. Pero sa mga problem natin, i-support yung mga level natin. Pwede silang roller, pwede silang pin. So, summation of moment lang ako sa point A para makuha natin yung mga reaction. No? Pag 0 clockwise po is positive. So, we have 10 kilonewton clockwise yan. So, meaning positive yan. Umiikot siya ng 8 meters. And then, itong RB natin, umiikot siya sa point A ng negative or counterclockwise RB. Then, yung moment arm niya, itong 12 meters. Equal to 0. So, yung RB natin is equal to meron tayo 10 multiplied by 8 all over 12. So, meron tayo 20 all over 10 or equal to 6.67 kilonewton or 5 decimal places tayo, kilonewton. And then upward yan. Then para makuha natin si RA, summation of forces, Y equals 0, upward ko is positive. So we have RA plus RB minus 10 equal to 0. So minus 10 ko lang to. And then nilipat ko sa kabila, multiply by negative 1. So RA ko is equal to 10 all over 3 kilonewton. Upward yan or equal to 3.33333 kilonewton and then upward. So meron na tayong dalawang reaction. Okay? So ngayon, solve natin yung mga yung shear and moment diagram. So madali lang naman ito class as long na alam ninyo yung formula and yung shear and moment diagram. Drawing lang natin. So palitan ko to. Gusto ko fraction para sakto. So ito niyan is 10 over 3. Then ito is 20 all over 3. Then draw lang natin yung diagram nila. Meron tayong upward dito na 10 all over 3. Then travel daw siya sa span AC na wala. So 0 degree to. Then downward daw siya ng 10. So ito niyan is negative 20 all over 3. Double check natin. 10 all over 3 minus 10. Ayan. So travel lang natin and then nakakit daw siya ng 20 all over 3. So ngayon kukunin ko yung area nito. So 10 multiplied by 8 is 80 all over 3. Then ito negative 20 multiplied by 4, 80 yan, all over 3. So, negative 80 all over 3. So, connect lang natin. So, 1 degree, 0 degree to. So, magiging 1 degree ito. Pag ganito siya. So, yung value nito is 80 all over 3. So, meaning, aakyat daw siya ng 80 all over 3 sa span AC. Then, dito, bababa siya ng 80 all over 3 sa span PB. Ngayon, ano yung pinapahanap? Pinapahanap sa atin is 2 meter shear and then 3 meter bending. No? Ngayon, kunin mo muna natin yung mga maximum. So, meron tayong Vmax dito. Yung Vmax natin is, hanapin lang natin yung value ng maximum sa shear. So, meron tayo dito 20 all over 3 kilonewton. And take note class, sinabi niya lang dito is maximum. So, wala naman siyang sinabi if negative yun or positive. Pero kapag sinabi natin dito is maximum negative shear, titingin ka lang doon sa may negative. Pero kapag sinabi natin maximum, disregard natin yung sign nila. Okay? So ngayon, yung Mmax natin dito, equal to 80 all over 3. Ito yan. Kilonewton meter. Ngayon, kunin naman natin yung shear sa 3 ay shear sa 2 meters and then bending or moment natin dun sa 3 meters. So,
kulay green na lang. Ito daw, ipo-point lang natin dito. Ito yung 2 meters natin. So, yung V natin or yung V natin tawagin ko na lang siyang V2, 2 meter equal to 10 all over 3 pa rin. Okay? So, ngayon naman, yung sa bending ano natin or yung moment natin dito sa 3 meters, tawagin ko na lang siyang M3. So, ipo-point ko lang siya dito. Ayan. Ngayon, meron tayong dalawang way dyan para makuha natin itong point na to. Una is kukunin natin yung area dito. So, kakat ko lang siya dito, no? Yan. So, kunin ko na yung area nito. So, 10 all over 3. So, 10 all over 3, then 3 meters siya. So, equal to 10. So, 10 yung value nito. Or, mag-ano tayo? Similar triangle. So, kakat ko siyang dito. Di ba, 3 meters to? Since yung buong ito is 8 meters, ito is 5 meters. Yun, by using similar triangle, so meron tayong, tawagin natin y ito. So, y natin, all over 3 is equal to 80 all over 3 all over 5. Okay? So, yung y natin dito is lilitaw is 80 all over 3 all over 8 siya, hindi siya 5. Sorry. Ito yung buong triangle yan. Ito yan. So, 8 to. Hindi, mag-5 by 2. So, makukuha natin dito is 10. So, parehas lang, no? By using area dito and then by using similar triangle. Okay. So, meron na tayong mga given. So, lagay ko lang dito, V2 is equal to 10 all over 3 kilonewton. And then, Vmax natin is equal to 20 all over 3 kilonewton. Then, M2 natin is equal to 10 kilonewton. Then, Mmax natin is equal to 80 all over 3 kilonewton. Okay. So, ngayon, gagamit lang tayo ng formula. O shear muna tayo. Kahit alin naman dyan. Shear. Kaso, ano yung area natin? So, kunin muna natin yung mga value ng area. So, meron daw tayong 3 cm by 4 cm. Okay? So, meron tayo dito. Dito na lang. Meron tayo 3 cm. So, 30 mm yun. Then, 40 mm. Ngayon, yung C pala, di ko na-discuss yung C, no? Yung dito. Di ko pala na-discuss yung C dito. Yung C na yan, class, yun yung dito. Ito. Itong part na to. So, kung nasaan yung neutral axis niya, so, ito niyan, ito yung C-top, ito yung C-top, ito yung C-bottom. No? Or yung sa ilalim natin, yun yung C-tension, or ito yung C-compression sa taas. Ngayon, class, kapag rectangle siya, yung C sa taas at C sa baba is pareho. Kasi nga yung centroid ng rectangle natin is nasa gitna siya. Pero kapag yung ano natin, yung section natin is ano siya, irregular siya or customized siya, like tulad ng ganito, sample ganito yung ano natin, kakalculate mo pa yung centroid niya. Sample nandito yung centroid niya. Tawagin natin itong Y bar. Ito niyan, ito yung C-top natin, ito yung C-bottom. Okay? So, dalawa yung kukunin mong stresses doon. Yung C-compression or C-top, then yung C-bottom or yung stresses in tension. So, dalawa yung kukunin natin. Siguro later on, mag-example tayo dito. Okay, balik tayo sa problem. Ayan. So, kunin muna natin yung area. Area natin is 30 multiplied by 40. So, 1, 2 to. Then, yung C natin, since rectangle lang siya, nasa gitna lang naman yung neutral axis niya or yung centroid niya. So, kalahati lang yan, 20 mm. Ngayon, yung I niya, so, ngayon, yung I niya, kunin lang natin yung sa stronger axis. So, stronger axis niya, meron tayong formula na BH cube all over 12. So, yung B natin is 30, yung H natin is 40. Then, cube all over 12.
So, anong value nito? So, 30 multiply by 40 cube all over 12. So, meron tayong 160,000. So, ENG wala. So, 160,000 mm raised to 4. Yan. So, ito na yung mga given natin. Ngayon, solve natin yung mga stresses. So, sulat ko lang dito. Kunin ko lang mga to. Ngayon, kunin natin yung shear stress. So, meron tayong FB2. Yung V niya is 10 all over 3. Kilonewton siya, multiply ko siya ng 1,000 to make it Newton. Then, yung area natin is 1,200 mm squared. So, meron tayo dito. Kailangan lang natin mag-convert lagi na class. Tinitignan ninyo yung Newton, yung unit nila. Ayan. Meron tayo dito, 2.77778 MPa. So, ito na yung V2 natin. And then, yung Vmax natin is equal to 20 all over 3. Since kilonewton yan, kailangan natin siyang 1,000, multiply ng 1,000 to make it Newton. So, 1,2. Equal to 1,2 lang, hindi siya 12,000. Ipapalitan ko lang ito ng 20. Meron tayo 5.5556 MPa is equal to FV max. Ayan. So, ngayon, punta naman tayo sa flexural or bending stress. Parehas lang yun. Ayan. So, meron tayo dito FB3 equal to MC all over I. Lagay ko lang yung mga value nila. So, yung FB3 ko is 10 siya. 10 kilonewton meter. Ayan. 10 kilonewton meter. O ngayon, convert ko muna siya. Or bigay ko na yung shortcut natin. So, 1 kilonewton meter para maging siyang newton mm. Dapat 1 times 10 raised to 6. Paano nangyari yan? So, 1 kilonewton meter multiplied by, meron tayong 1 kilonewton, meron tayong 1,000 newtons, then multiply by, meron tayong 1 meter, meron tayong 1,000 mm. So, bakit kailangan natin siyang i-convert into newton and mm para maging siyang megapascal? So, ito niyan is 1 times 10 raised to 6 or 1 million ito. Okay, so, para ma-convert natin to class, multiply ko na lang siya ng 1 million. So, times 10 raised to 6, then newton and then yung C natin, multiply lang natin siya ng 20 mm all over. Yung I natin is 160,000 mm raised to 4. So, kung makakancel yung ano natin, makakancel to, magiging dalawa lang. So, yung unit natin is megapascal pa rin siya. Equal to 10 times 10 raised to 6 multiplied by 20 all over 160 multiplied by 2. Meron tayong 1,250 MPa. So, ang laki nung ano natin, ng stress natin. Hinula ko lang kasi yung yung area niya. Okay, so dapat to, 300 mm by 400 mm. So, masyado itong maliit para maging siyang beam. So, kapag FB max naman is equal to, magiging itong 80 all over 3 times 10 raised to 6 multiply by 20 mm. Yun lang yung mapapalitan yung M natin. So, 160,000 mm raised to 4. So, yung FB max natin is equal to, papalitan lang natin to, 80 all over 3. Naglagay na lang ako ng 1 times 10 raised to 6 dito para hindi siya mag-error. No? So, yung value 3,300 3, marami siyang 3, MPa. Ayan. So, what if naman class, naka-fix na to, di ba? Ngayon, gawa tayong formula. So, letter A na lang, yun yung moment natin.
Tapos, multiply by 20, 20 times 10 raised to 6. So, yun yung conversion niya. Then, 160 multiply by 10 raised to 3. So, ngayon, papalitan natin yung value ni A. Kunyari, marami tayong hinahanap. Kaso, nag-iiba lang tayo ng moment. So, calc ko lang, value ni A is, sabihin natin yung una, yung 10. Yung nakuha natin to. Then, calc natin ulit, 80 all over 3. Depende kung paano kayo magka-calculator, no? Or kung marami tayong pinapakuha. So, ito na yung shear stress and bending stress natin. Umaba lang naman siya dahil sa formula. Pero dapat alam natin yung shear and moment diagram. So, example tayo ulit. Ito yon. So, same pa rin siguro yung area para makakarami tayo. Pero mamaya papakita ko yung ibang section. Okay? So, nahanap natin sa C, 5 meters from A, C pa rin yun. Then, maximum ng shear and bending. So ngayon, kukunin muna natin yung reactant nito. Summation of moment at A equals 0, clockwise po is positive. So point C pareho to, no? Point C. Itong A and B. Meron tayo ditong 20 kilonewton per meter, then 5 meter, divided by 2.5 meter, minus 10 RB equal to 0. So yung RB natin is equal to, so binilisan ko na lang yung pagkuha ng reaction, no? Kasi nga, ano pa yan, midterm pa yan. So, meron tayong 25 dito. Kilonewton per work. Yeah. And then, summation of forces Y equals 0, upward po is positive. So, we have R A plus RB minus 20 kilonewton per meter multiplied by 5 meter equals 0. So, meron tayong ano dito, RA is equal to 20 multiplied by 5 minus 25. We have 75 kilonewton upward. So, meron tayong mga reaction, no? So, ngayon, draw lang natin yung shear and moment diagram by using area method. So, ang daw siya ng 75 dito. Then, ito 100 daw to. Bababa siya ng 100. So, ganito siya. So, magiging itong negative 25. And then, magta-travel daw to. Then, ito 0. Ngayon, similar triangle tayo dito. Wala tayong magagawa. So, using ko lang yung drawing. Hindi ka tumama. Ayan. So, by using similar triangle, tawagin ko na lang itong x. Since itong length na to is 5 siya, so 5 minus x to. So by using similar triangle is x all over 75 is equal to 5 minus x all over 25 lang. Take note class, kapag kumukuha ka ng dimension, disregard mo yung sign dito. By shift solve yan. By shift solve, meron tayong 5 minus x all over 25. So, kung meron tayong x is equal to 3.725, so yung 5 minus x natin is 1.25 siya. Okay, so kunin lang natin yung area nito. So 1/2 multiply by 75 multiply by yung x natin, 3.75. Meron tayong 140,625. Then dito naman, kunin lang natin yung area. Ito magiging 25 to. Then 125 to. Meron tayong negative 15.625. Then kunin yung area nito. 25 multiplied by 5, so negative 125. Ngayon, draw natin yung moment diagram. Ito yon. So, meron tayong 140 dito, 625. Then, yung ano niya, yung curve niya is pag ganito siya. Dahil yung ano natin sa shear diagram is higher to, so vertical to. Then, ito lower to, so magiging horizontal pa. So, meron tayo dito 140 minus 0.625 minus 15.625. So, positive pa rin siya, hindi pa siya. And then, horizontal to. Ito yung lower natin, ito yung higher natin. So, pag ganito yung curve natin. And then, since 0 degree to, bababa daw siya ng
Negative 125. Ayan. Ngayon, solve naman natin yung mga stresses nila. Okay? So, yung Vmax natin, hanapin lang natin yung maximum. So, 25 yun. Yung VC natin, sa point C, so 25 yun. Yung MC natin is 125. Then, yung Mmax natin is equal to 140.65. So, since itong ano natin class is cross-section natin is parehas lang siya kanina. So, parehas lang yung mga given natin. So, kunin ko na lang yung value nila. Yung area natin is 1,200 mm squared. Then, yung C natin is 20 mm. Pero kapag iba yung dimension natin class, kailangan nyo siyang i-recompute, no? Yung area and yung moment of inertia. So, yung I natin is equal to 160,000 sa 3 mm raised to 4. So, pwede na natin silang pagsabayan, no? So, sa shear muna, shear stress. So, yung VC natin is equal to 25 multiplied by 10 raised to 3 all over 1, 2. Then, yung Vmax natin is equal to 25 times 10 raised to 3 all over 1, 2. So, mamaya ko na lang siya i-compute. Tulak ko muna. Then, sa bending stress natin, meron tayong MC or FC. Mali pala yung ginawa ko. F pala yung gagamitin natin. Kasi nga, ano ito, stresses na. So, F, B, C, then F, B max. So, yung F, B, C natin, F, B. So, yung dito naman, B naman siya, boy, kasi nga bending. Then, sabihin natin 3 or C na lang. Ayan. Then, F, B, max. So, lagay lang natin yung mga value niya. So, yung sa ano natin is 125 times 10 raised to 6. Then, times 20 mm all over 160,000 or 160 times 10 raised to 3. Lagay ko lang dyan. So, dito, ang tayong 140.625 times 20 all over 160 times 10 raised to 3 or equal to FB max. Ayan. So, pwede na tayo mag-calculator. So, una, gagawa mo na ang equation. Sabihin natin A multiply by 1,000 all over 1, 2. Then, kakalk ko lang siya. Lagay ko lang 25. Ayan. 25. Ayan. So, meron tayong 20.833. 20.8383 MPa. Ngayon, kakalk ko ulit. Tatanong siya. Anong value ni A ko? 75. Meron tayong 62.5 MPa. So, ito na yung sagot natin for stresses. Okay, papunta naman tayo sa bending. So, siyempre, papalitan natin lahat yan. So, A natin, nag-iiba yung A natin. Kahit anong letter naman, pwede naman yan. And A. And then, multiply by 20 times 10 raised to 6 kasi nga i-convert natin sa Newton mm all over 160,000. So, calculate natin, 125. So, 15,625. Masyado itong malaki, no? Sobrang laki niya. So, medyo mali yung dimension natin, no? Kasi nga, sample ko lang siya. Then, yung maximum natin, is, calc lang natin dito, 140.625. Meron tayong 17,578.125 MPa. So, masyado siyang malaki. Kasi usually nasa ano lang yan, hanggang 1,000 lang. Pero yan, sobra-sobra. Kasi nga, mali yung dimension natin. Masyado maliit. Okay? So, sample number 3 tayo. So, ito siguro palitan natin 30 centimeter or 300 mm na lang. Mga mm na to. 300 mm by 400 mm. So, this is our last topic, I think. Ay, last problem. So, solve lang natin yung reaction. Kung dali lang to, no? Kasi nga cantilever beam siya.
summation of moment at A equals 0, clockwise or is positive. Meron tayong 75 multiplied by 6 plus 25 divided by 6. Then, distance niya ito. So, meron tayong 15. And then, minus MA equals 0. Yung MA natin is equal to 75 multiplied by 6 plus 25 multiplied by 6 multiplied by 50. So, 27 to kilonewton meter. Then, counterclockwise. Kasi nga, nagasyon na akong counter dito. So, summation of forces y tayo equals 0, upward flow is positive. We have EY minus 75 minus 25 multiplied by 6. So, yung EY natin is equal to 225 kilonewton and then upward. So, meron tayong value dito ng 27. Then, meron tayong 225 dito. Tama ba ito? Double check ko siya. Tama. Yan. So, ngayon, dodraw lang natin yung diagram ng shear and diagram ng weakness. So, aangat daw siya ng 225 dito. Then, magta-travel siya. 225 to. Then, minus 75. So, 225 minus 75. 150 to. Then, travel lang siya ulit. Then, ito, 25 multiplied by 6 is 150. So, 1 degree lang to. Okay. So, ngayon, kunin lang natin yung area. So, 225 multiplied by 6. So, 1,350. So, 150 multiplied by 6 is 900. Then, ito is 1/2 multiplied by 150 multiplied by 6. So, 1/450. So, medyo binilisan ko na ano class kasi nga nakadalawang problem na tayo. Madali, sobrang dali lang naman siya as long na marunong kayo kumuha ng area. Okay? So, draw lang natin yung moment diagram. Since ito class is downward siya or counterclockwise siya, meaning downward to. So, negative 2, 7. Then, lagay ko lang sa calculator ko, negative 2, 7. Then, a-add lang natin itong mga area na to since nasa taas sila. So, plus 1,350. So, negative to. Negative 1,350. Then, plus 900. 450 to. Then, plus 450. So, 0 tax. Ngayon, yung ano niya, pag ganito siya. Kasi nga, yung higher natin is vertical siya. Yung lower natin is horizontal siya. So, yung curve niya is pag ganito. So, ngayon, identify natin ano yung mga pinapaano. Hindi ko nabasa, no? So, meron tayong point C, 6 meter from point A, point B to. Dito, point B. Then, maximum. Kunin lang natin. So, yung point C natin, shear siya. So, ito yon. So, BC natin is equal to 450. And max natin, or Vmax natin, is equal to 225. So, yun dito naman, MB natin is equal to 1,350 kilonewton meter. Then, Mmax natin is equal to 2,700 kilonewton. Yeah. So, ngayon, solve naman natin yung mga given natin. So, 300 mm daw to. Then, 400 mm daw to. So, yan. Pinalitan ko siya kanina. So, yung area daw natin is equal to 300 multiplied by 400. So, 300 multiplied by 400. So, 120,000. Ayan, ENB, 120,000 mm squared. Then, yung C natin, kalahati lang siya since rectangle siya. So, 200 mm. Then, yung I natin is BH cube. So, 300 multiplied by 400 cube all over 12 is equal to ayan. So, meron tayo 1.6 times 10 raised to 9 mm raised to 2. So, ngayon, lagay lang natin mga formula. We have here,
So F, V, C, then have V max. Then ito yung bending natin or flexural. So F boy B, then F V max. So yung ano natin dito sa shear natin is shear all over area lang yun. So 450 lang to. 450 ba? Baka mali ako. Okay, 150. Ito yun. Kasi sa malaki. Ito yun. Area yun nakuha ko. So 150 dapat to. Yan. So 150. Kasi nagtatawa ako, mas malaki yung VC sa VMAX. Diba? So 150 times 10 raised to 1,000. 150 multiplied by 1,000 over area na 120,000. Then dito naman is 225 times 10 times 1,000 all over 120,000. So, complete na natin agad. So, A multiplied by 1,000 all over 120,000. So, calc lang natin, 150. Meron tayong 125 MPa. Calc lang natin ulit. Meron tayong 225. So, meron tayong 1.875 MPa. So, ito yung maximum natin. Ito yung shear stress natin sa points C. Ito naman tayo sa bending. So, meron tayong 1,350 times 10 raised to 6 multiply by 200 mm. 200 lang. Ayan. All over 1.6 times 10 raised to 9. Ilagay ko lang ulit dito, 2,700 times 10 raised to 6 multiply by 200 all over 1.6 times 10 raised to 9. Ayan. So, gagawa lang tayo ng formula ulit. So, A natin is yung moment. Multiply by 200. Ipo-convert natin yung moment. So, meron tayo dito times 10 raised to 6. And then, 1.6 times 10 raised to 9. So, kapag lang natin, papalitan mo natin yung value ni A. So, we have here 1,350. So, we have 168.75 MPa. So, ito medyo may ano na, pagkakatotohanan na. Kasi nga, tama na yung mga dimension yan. Kanina, sobrang OA nung dimension natin. Sobrang liit. Yan. Yung maximum natin is yung 337.5 MPa. Okay. No? So, ito yung last problem natin. Pero mag-explain pa ako ng customized section. For example, meron tayong customized section dito. Customized section. Sabihin natin yung dimension nito. Pag ganito yung dimension natin. So, sabihin natin ano to, 150. Basta tatlong 150. And then 150 by 500. So, ito 150 niyan to. So, 150 rin to. Then, ito is 500. So, 150. Ito is 500. So, ito 500 din. So, kung 500 to, 150, 150. So, meaning 200 to. So, ngayon, ito lang yung section natin. Kaya, so, hindi na pwede yung, yung diretso. No? Gagamit tayo ng moment of inertia. Yung tinatransfer natin yung centroid niya into neutral axis. So, meron tayong formula doon na I equal to I plus AD squared. Where yung D natin, yun yung centroid nung shape natin into neutral axis. So, una, kukunin natin yung centroid nito by using Barrignon's theorem. Non's theorem. Yan. So, kunin lang natin yung area. Since ito class is tatlong 150 by 500. Yun na yung total area. So, 150 multiply by 500 multiply by 3. So, ito na yung total area. Ito yung A total natin. Ngayon, along x-axis tayo kukuha. No? So, meron tayong y bar na makukuha dito. Y bar. So, equal to
reference natin itong X, no? So, yung unang area, 150, pin natin yung kulay blue na lang. Ito yung unang area natin. Or itong dalawang to, since parehas lang naman sila, no? So, 150 times 500. Yung distance niya from x-axis, ito yung centroid niya. So, ito niyan is 250 to, 250, 250. So, itong distance na to, tanggalin ko lang yung y bar. No? Tanggalin ko muna yung y bar. So, ito centroid niya to, ito niyan, is equal to 250 plus 150 is 400. Then, since dalawa sila, so times 2 to. Okay, dalawa sila eh. Ngayon, dito sa ilalim, itong kulay green dito, ito naman yung y bar niya. Okay? So, meron tayo dito plus 150 multiplied by 500 multiplied by 75. So, hindi ko na siya itatimes to kasi nga isa lang yan. So, meron tayo dito. Makukuha natin si y bar. So, pag-add ko lang to, so 150 multiplied by 500 multiplied by 400 multiplied by 2 plus 150 multiplied by 500 multiplied by 75 all over 150 or yung total area natin. So, we have here 291. Yung y bar natin is equal to 875 all over 3 or equal to 291.6667. So, ito daw yun. Ito yung y bar natin. Or ito yung C bottom natin. So, kunin naman natin yung C top or yung compression side to tension side. Ayan. Ayan. So, ima-minus lang natin itong total height minus y bar. So, meron tayong 500 plus 150 minus yung y bar natin. So, meron tayong C top is equal to 358.333. Yan. So, ngayon, meron na tayong dalawang C. Kunin naman natin yung moment of inertia. No? So, medyo nakakaiyak yung moment of inertia. Pero kayang-kaya naman. Yan. So, mas madali, class, if mag-add and minus na lang tayo. Or ituloy na lang natin to, yung pinag-add natin yung clock. Sige? So, ano lang natin, moment of inertia is equal to BH cube. Dalawa yon. So, B natin is 150 times 500 cube all over 12. Since dalawa sila, so times 2 ko lang to. Then plus, yung area natin is 500. So, yun. Ito yung ginagamit natin, no? 500 multiplied by 150. Since dalawa sila, times 2 yan. And then, yung moment, yung centroid niya from the neutral axis is, ito yon 250. 250 minus yung, ano natin, yung C bottom natin. Or yung C top natin. Pwede rin yung C top natin, pwede rin yung C bottom natin. Or, ito yung kukunin natin. Itong 400 minus yung y bar natin na. Y bar natin, ito yon. Then, squared natin. And then, plus natin yung ilalim. Meron tayo dito 150 multiply by or 500. Base natin is 500. Height natin is 150. Cube all over 12. Since isa lang yan, ito yon. Plus, yung area natin na 500 multiply by 150. Yung D niya is 75 minus 5 bar squared. Yung total area, yung total moment of inertia natin is equal to, medyo complicated siya, no? So, ito yung y bar natin, lagay ko sa letter A. Ito yung y bar natin. Compute ko lang yan. Meron tayong 150 multiplied by 500 cube all over 12 times 2 plus 500 multiplied by 150 multiplied by 2 multiplied by 400 minus A squared. Okay.
plus 500 multiplied by 150 cube all over 12 plus 500 multiplied by 150 divided by 75 minus a y bar and then squared natin. So ito yung moment of inertia natin, 8.546875 times 10 raised to 9. So ito lang naman yung mahirap, no? Pagkuha ng moment of inertia. Ngayon, ito niyan plus, lalagay lang natin dito, no? Kung ito yung given na section natin. Kung meron pang given na I, may given kang C, C top, C bottom. Kaso dalawa yung kukunin mo nun. Yung C top and C bottom. So, dito naman kasi isa lang yan. So, yun. Pero, kapag yung ano natin is, ano siya, customized beam siya, yung dalawa yung kukunin natin. No? Then, yung moment, yung total area natin, 150 multiplied by 500 multiplied by 3. So, ilan to? Yan, 225 times 10 raised to 3. So, medyo komplikado siya, no? Medyo napabilis ko siya doon. Yan. So, thank you for listening. Sa tingin ko sana, ano, na-gets nyo, no, kahit konti lang. Okay. Kasi tayo.